Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ano po? Ipagpaumanhin po ninyo na dito ako magsasalita. Ano po? I need something to hold on that is stable. Ano po? Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, we continue to ask for your grace. Allow us to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung iba siguro sabi, naka-burger na, umuwi na tayo. Isang gabi ng pasasalamat. Ano po? I will explain later why pasasalamat. What really happened? Doon sa mga paulit-ulit ang tanong, ano ba nangyari, Father? Ano po? You know that on September 19, I'm supposed to celebrate my 24th sacerdotal anniversary. Ano po? 24th. So next year, silver na. Ano po? But September 17, the day was normal. A mass in the morning, a wedding in the afternoon, and there's supposed to be a dinner with some friends sa Mega Mall. And on our way, ako po nagmamaneho, sabi ko po sa kasama ko, sandali lang, itatabi ko lang. Parang naduduling ako. Ano po? Parang naduduling. A typical vertigo. So tinabi ko, at habang tinitingnan ko yung paligid, kasi yung vertigo dapat umiikot. Ano po? Hindi umiikot. Naduduling lang ako. Then suddenly, my eyes cannot focus. At sabi ko doon sa kasama ko, nangihina ako. Sabi lang niya, paano ka? Nangihina ako. Sabi ko, parang wala nang lakas yung kamay ko. Yun lang naalala ko. Tuloy-tuloy na nawala. Tapos sabi ko, tawagan mo si ganon. Kailangan nating may mag-drive. Malapit kami po ay tumigil dyan sa may Pandakan, ano po, malapit sa Mercury. At nakisuyo kami sa guard ng Mercury. Hindi ko man lamang naitanong ang pangalan, nawa ipagpalain siya ng Diyos. Siya ang naglipat sa akin from the driver's seat to the back seat. Ano po? At dinala ako sa hospital ng aking mga kasama. Anong symptoms? Walang symptoms. 3 weeks before na nagka-stroke ako, I just had my complete blood test. Nakita yun ng doktor. Nothing to worry about. Ano po? So, confident ka. Nothing to worry about. Huwag kayo may stroke. Ano po? Sapagkat hindi nyo alam what will really happen. One of the learnings is that you have a 3-hour golden window. 3-hour golden window. Huwag niyong kakalimutan yan. Either neuro or cardio. Ano ibig sabihin ng 3-hour golden window? Pag kayo po ay na-stroke, dapat kayo po ay maasikaso ng doktor within 3 hours. Pag lumampas kayo sa 3 hours, either baldado kayo or goodbye. Ano po? 3 hours. So, dapat tansya ninyo. Within 3 hours ba, makakarating ba ako sa hospital na yan o hindi? Ano po?
So, sabi ng doktor, lumampas ako sa 3 hours. Lumampas ako sa 3 hours. And, but, it's not lucky but blessing. Ano po, sabi ko nga kanina, ang nararamdaman ko na lang itong itaas. Ano po? The rest, wala na. The rest. Unless somebody touch my hands, wala. So, walang lakas. Sabi ko nung gwardiya, Father, ililipat na kita. Sabi ko, Manong, di ko kayang tumayo. Ha? Ni hindi kayang hanapin ng paa ko yung aking sandalyas. So, wala talaga. Totally wala. Ano po? Pag tayo po ay, hindi ko naman alam na mayroon palang neuro. Ano po? Kasi alam ko lang na stroke, palaging puso eh. Ano po? So yung kasama ko, sabi, ngiti. Ngiti ka lang ng ngiti. Ano? Ha? Kasi kung nakakangiti ka, hindi tabingi ang mukha mo, hindi stroke. Ay, stroke pala. Ano po? Ha? So, ganun lang. Tuloy-tuloy. Ano? Habang dinadala ko sa ospital, sinasabi ko, tawagan mo si ganon, tawagan mo si ganon. It was a gift that I have the presence of mind. I have my own sycamore tree. At that moment, I know what I should be doing. I'm supposed, nung ako po'y dinala sa Cardinal Santos, kasi galing muna ako sa ibang hospital, nung dinala ako sa Cardinal Santos, yung doktor na nag-antay sa akin, nung makita niya ako, siyang tumawag sa kaibigan kong doktor at sabi, Father Dave might not make it. Ano po? Ay, di ko alam kung ano itsura ko. Ano po? Kasi, might not make it eh. Ha? Wala. Nararamdaman mo ba ito, Father? Nararamdaman mo ba ito? Sabi ko, parang may kuryente. Yun lang pakiramdam ko. Everything that you touch, parang may kuryente. Ano po? So, tuloy-tuloy. Alam ko may mga tinutusok, pero hindi ko alam kung ano yon. MRI, kaya yung iba, nag-iyakan na. Nag-iyakan na. At nadidinig ko, minimum. If I will make it, minimum, I will have to stay in the ICU for 1 week. But I will stay longer in the hospital after the ICU, at least 1 month. But I have to be in house arrest for 6 months. Lo and behold, nung pinasok ako sa ICU, alam kong pinasok na nila ako. Alam kong ICU na. Malamig na eh. Ano po? Diba? Ay, sabi ko, talaga bang malamig sa ICU? Hindi. Talaga. Baka yung pakiramdam mo lang. Ano po? So, ang dami nung say, yung pala, pinapalabas ang dila, hindi naman kagad sinabi, ano po, kung tumatabingi yung dila, ano po. Pero yung aking mata, naapektuhan, yung isang mata, hindi nakaka-focus. Kaya palagi sarado ang mata ko, ano po. And even now, I cannot focus. Halimbawa, maliwanag na ganyan, ano po, I cannot look further. Meron pa rin. Ikalawa, naging sensitive ang tenga ko. How I wish naging bionic, ano po, kung inabot niyo yung bionic man, dinig niyo, ano po. Kasi, kahit doon sa emergency room, nadidinig ko yung usapan nila. At nagko-comment ako. Ano po? Nagko-comment ako. Hindi. Walang NGT. Nadidinig ko lahat. Ano po? Sensitive. That's why when people wants to call, I don't answer their calls because it's so sensitive. Pag may sounds, ano po, sumasakit ang ulo ko. Hindi ka naman palagi na hospital. Ano po?
huling pakiramdam, ang huling alaala ko na ako ay pinaghubad, ay matagal na, bagong pari pa lang ako. Yung inabot ninyo na kayo po ay colonoscopy, ano po? Maglalabati ba kayo? Inabot niyo ba yun? Yung lalagyan ng hose yung pit ninyo, at lalagyan ng sabon, di po ba? Ano? Ang hirap yata nun. Pag napuno na, sasabihin pag sinabi nyo magsi-CR ka na, Father, sabihin mo lang, ay talagang CR ka na, CR, ano pa? Pero bago gawin yon, nung uhugasan na, hindi ko maibaba yung short. Ano pa? Sabi, baba mo na, Father. Teka, sandali lang. Father, ibaba mo na. Teka nga, sabi ko, sandali lang. Sabi, sanay na ho kami. Ikaw sanay, ako hindi. Di pa ba? Tapos, sabi ko doon sa nurse, saan ka nagsisimba? Di ba? Siyempre, hindi po ba, ano? Baka mamaya, nagsisimba yun doon sa EDSA Shrine, sa Mega Mall, dati ano pa. Bigla sabihin niya, ay, nakita ko ng puwet niya, di ba? Ay, ang hirap ng pari, ang hirap. Pero dito, nung nasa emergency room at ililipat na ako, dahil hindi ka makagalaw, ay doon at no, bakit yung laman ng isip ko? Sabi ko, Lord, pag ni-rape ako dito, di na ako makakagalaw. Tapos sabi nung nurse, Father, hubad na ng pantalon. Tayo po'y magda-diaper. Naku, nung tinanggal na, sabi ko, Lord, nakita na nila yung pinakatago-tago ko. Ano po? Mahirap. Ano po? Mahirap. But, the day after, alam ko, nasa ICU ako ng 4 o'clock in the morning. Alam ko yon. Kinabukasan, nakatulog ako kinabukasan, when the neuro doctor came, at sabi niya, kumusta ka na, Father? Nadidinig ko. Can you raise your hands? I was able to raise my hands. Can you raise your feet? I was able to raise my feet. Except when she asked me, follow my finger, I cannot follow his finger. Kasi talagang yung mata ko talagang umiikot-ikot daw. Ano po? Umiikot-ikot daw. Pero, the same doctor that says he will not make it, the same doctor saw me in the morning, who called a friend doctor of mine, sabi niya, yung kaibigan kong doktor nagsabi sa amin, alam mo ba, nung makita ka ni Doc ganyan, hindi siya makapaniwala. Nagsimba siya. Ano po? Sabi niya, alam mo, Father, matagal nang hindi nagsisimba yun. At least, na-stroke ka, may napasimba ka, hindi pa ba? Ano? Mabilis, ano po? Ay, alam niyo naman, pag kayo na-stroke, gano'n, no? Follow my finger. Diba? Puro lang gano'n, ano po? Ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay biyaya. The day after, they decided that I can now leave the ICU and go to a regular room. A regular room. Ano po? I'm not allowed to stand. Ay bago naman nila sinabing, hindi ka pwedeng tumayo. Nakatayo na ako. Ano po? Nagpunta na ako sa CR, galit na galit yung doktor. Ano po? Sabi niya, alam mo ba, Father, na marami akong pasyenteng magaling na, natumba pa sa CR, huwag mo nang tularin pa. Ano po? Gusto ko sabihin, di mo naman sinabing huwag akong pupunta sa CR. Ano po? Well, everything went well. Mga gamot, ano po, ang daming gamot. Ganun talaga. Ang daming bawal. Minomonitor nila ang aking sugar, ang aking BP. Simula nun, lahat ng masarap, bawal kainin, di ba? Kanina, habang sinusuot ko ito, ngayon ko lang napansin, ang laki ng iniliit ng leeg ko. Lumiit pala talaga. Dati double chin yan. Ano po? Lumiit talaga. The rest was history.
Nung ika-fifth day ko sa hospital, sabi ng neuro sa cardio, sabi niya, kung may barayan sa utak, may barayan sa puso. So, chinek, to the echo, merong napansin, sabi niya, Father, mag-angioplasty tayo. Pag may nakita tayong bara, mag-angiogram tayo. Pag may nakitang bara, mag-angioplasty tayo. Di ba? So, nandun. Tiningnan. Naglagay ng dye. Tiningnan. Medyo nakakatulog-tulog ka. Tapos sabi, Father, may bara. Mag-angioplasty tayo. Alam ko naman sabi ko, hindi. Nakabulagta ka na doon, di ba? Tinali yung kamay ko para mag-insert ng tubo, basta. At gising ka, totally gising. Parang nanonood sila ng video, gusto kong panoorin, yung puso ko, ilalagyan nila ng stent, 7 stent. Sabi nung aking neuro, ang mahal mo na ngayon, kasi ang mahal ng isang stent, hindi lang stent, may balon pa yon, may balon para lumobo, And, pinalabas ako, maraming preconditions. Sabi ko, pwede na ba akong magmisa? Sabi niya, hindi mo na. Humiga ka muna. After 1 week, sabi, sige, isang misa lang ha. Isang misa lang. Tapos, nabili ko ng ibang gamot. Nung chinek yung aking, yung ibang mga test, okay yung puso, yung mga biniling gamot para sa puso, pinatigil na. Natitira na lang para sa diabetes ko at saka sa aking neuro. What will happen in the next months, years? I do not know. I'm supposed to fly tomorrow to Guadalupe, have a pilgrimage. Sabi ng doktor, hindi pwede. Hindi ka nga pwedeng umakyat ng Baguio. Sakay ka pa ng aeroplano. Because the blood, the oxygen in the blood might not be able or might not be enough to supply my brain. Ay, ganun talaga. Ganun talaga. Tuloy-tuloy ang test. Meron pong tumulong na neuro-PT na napakasipag. Pinupuntahan ako 7 times a week. 3 times a week. Dapat 10 weeks yun. Nakagraduate ako in 6 weeks. Kanina may certificate pa pala. May diploma pa pala. Graduated. Grabe. Sana mayroong malamang palitan para graduation. Ano pa? Marami pa. Sabi lang ng neuro, ang tigas ng ulo mo, ilalaga ko yan. Well, ang lahat ay biyaya. May mga nagsasabi, why it happened? What happened? Why it happened? Sabi nung isang, may nagpadala ng screenshot ng mga marites. Sabi doon sa screenshot, ay, dahil sa baksin yan. Nagpabaksin kasi. Sabing ganon. Malungkot nga ako na pinopromote niya ang baksin. Kaya yan nagkaganyan dahil sa baksin. I do not know. I had my vaccination because the Holy Father said so. Not because the doctor said so, but the Holy Father said, get vaccinated. So, the Holy Father knows better. Second, hindi daw ba ako na-stress? Alam po ninyo, napakahirap ipaliwanag yung stress. Hindi po ba, alam mo bang stress ka? Hindi mo naman alam. Ang alam ko lang, noong September 15, pinatawag ako ng kardinal.
Actually, 14. Sabi lang nung sekretary ng cardinal, kung pwede ka daw makausap ng cardinal. Kailan? Bukas. Kung wala ka schedule, meron sana. Ay, next time, di. Pupunta ako. So, nagpunta ako sa arsobispado. Ha? Feeling ko, may feeling na ako eh. Alam mo, may kutob na kayo, di ba? No? Ha? Pag na-come to papa ka, may kutob ka na. So, kahit may hinahanda yung, Father, anong gusto mo? Kape, ganyan, ano? Hindi mo makain kasi, alam mo, ano? Tapos, nag-usap, upo kami. Good morning po. Ano pa? Wala nang palabok. Sabi kagad, Father Dave, your new assignment is your new assignment is September 15 yun. September 15. Sabi ko sa kanya, o nga po, Your Eminence, nag-request po ako, sana hindi muna ako ilipat. Ang sagot lang ng Cardinal, alam ko, pero pag hindi ka pumayag, maraming hindi papayag. Sabi ko, ako naman, Your Eminence, masunurin ako. Ano po? Kahit saan, di ba? Ganun talaga pag pari ka. Kahit saan, di ba ba? Kahit saan. Pero, kahit saan, dinamdam ko, di ba? Mabuti sana kung yung pinagagawa sa'yo, gusto mo. Kasi pinasulat Sumulat ka ng 3 parokya na gusto mo. Yan. Sumulat ka ng 3 pari na papalit sa iyo. Hindi ako nagsulat. Di ba? Kasi pag nagsulat ka, ibig sabihin gusto mo lumipat, di ba? Ano? Wala akong sinulat. Wala rin ako sinulat na papalit. Ay dahil wala kang sinulat, ay di nakapamili siya. Di ba ba? No? Doon ka. Tapos umuwi ako. Tinanong ko, pwede ko na ba sabihin sa staff? Hindi muna. But since September 15, hindi na ako nakatulog ng maayos. Ano pa? That might contribute. Ano pa? Hindi ka na natutulog. Hindi ka na kumakain ng maayos. Tagihawat sa ilong, di ba? It might be considered stress. But every day, it was a normal schedule. Stress ba? I do not know. The first person I told about my new assignment was Bishop Sok. And he always listened. At sabi niya, ikaw, kumusta ka? Well, alam mo namang masunurin ako. Sabi, yun lang, di ba? So, wala tayong magagawa. Vaccine, stress. Third, many of you do not know this. Do not know this. There's a case of transference. Ano po yung transference? Hindi po nyo alam ito, that every time I prayed over a sick person, 90% I get the energy. Kahit nung ako'y bagong pari pa lang, mabuti-buti na ako ngayon. Pero nung ako'y bagong pari, pag mayroon akong pinipray over na may sakit, magdamag ako nagsusuka. Or else, either magdamag na nagsusuka, o may trangkaso,
But it happens. Ano po? Ang tawag doon, transference. Hindi ko gift ang healing. Kasi, how I wish I can be like Father Suarez or ano pa, Father Joey Palier. Di ba? Pag ginano ka, tumba. Hindi ako ganun eh. Ha? Yung power nila pupunta sa iyo. Sa akin, yung negative energy mo pupunta sa akin. Ano po? For the past 3 years, walang sawa yan. Ha? Walang sawa. Father, pray over mo naman ako. Father. Ha? Siguro, naipon yun. Yun lang ang naisip ko. Ano po, na possible cause that drains my body. But I have no regret. I have no regret. Hearing people getting healed, that's a little inconvenience. People healed. Ano po? Parang ganun yung kandila, di ba? Sadyang pag ikaw ay nagbibigay ng liwanag, mauubos ka. Tanggap ko na yun. Kaya, pasensya na, ano po, after my stroke, maingat ako. Wala mo na pray over. Ha? I cannot even stand to give you communion because I'm afraid that standing long without something to hold on might make my knees wobble. Ganun talaga. But I know it will return. It will return. Ano pa? Yung iba naman, kahit wala sakit, Father, pray over mo naman ako. Ha? Lord, bigyan mo nga ng sakit ito. Para lang matigil, di po ba? No? Three possible reasons why it happened. Vaccine, I do not know. Stress, I do not know. But I'm sure, transference. Ano po? Transference. What could be other reasons? As I always say this, pag may problema ka, 3 bagay lang yan. May kasalanan ba? May pinagagawa ba ang Diyos na hindi mo ginagawa? Ikatlo, may tinuturo ba ang Diyos? And it's good you have people who rediscern and discern with you. I always message Bishop Sok. He's not just a bishop. He's not just a priest. He's a friend. And he tells me even the things I don't want to hear. May kasalanan ba? Meron, pero hindi ganun kalaki. Di po ba, no? I know. Wala naman sa ating walang kasalanan. Naiinis ka, nagagalit ka, umiinit ang ulo mo, nakakapagbitaw ka ng hindi magandang salita. Minsan nakakapagmura ka. Ganun talaga. Ikalawa, meron bang disobedience? Sabi ko, wala. Wala. Alam ko kung anong sinasabi sa akin. Alam ko kung anong pinagagawa sa akin. I always obey. I don't only listen, I obey. I obey. Ano yung bagong lesson? Ano yung bagong lesson? Of course, you know already that I will be moving to a new assignment. I am now assigned in Greenbelt. Ano pa? I am now assigned in Greenbelt. Ang sabi lang ni Bishop Sok, sabi ko, what could be the lesson? Ang sabi lang niya, well, it will be a new wine in a new wine skin. Ano ibig sabihin nun? Di ko alam. Di po ba, no? It will be a new wine in a new wine skin. Ha? You cannot bring what you have in Goretti because the new community will have its own issues, and let the Lord guide you. Di ko alam. Sorry, sabi ko, nagbibilang na ako, di ba? 6 years ito, 6 years, di ba? Ganun talaga, 6 years. If you remember,
Cardinal Chito Tagle, when he assigned me here, sabi ko sa kanya, sana naman, maka 7 years ako. Di ba? Sabi ni Cardinal Chito, tingnan natin. Di ba? Naka 7 years nga naman ako. Ano po? Kasi nagka-COVID eh. Di po ba? No? 7 years. Bakit gusto ko maka 7 years? Because this year, Santa Maria Goretti will be celebrating its 40th Foundation Day. Ano po? 40th, ha? Sa December 10. 40th. Bahala na si Father Jason dyan. Ano pa? Now, what is the difference between 1981 and 2022? Ano ba nangyari noong 1981, Father? Noong 1981, many of you knew this already, that I was stabbed in the corner of Moraita Recto. Multiple stab wounds. 5 ang tama ko. Ano po? Ang pinaka-critical, yung sa tagiliran, 2 millimeters from the lungs. Ganun ka-critical yon. Sabi ng doktor, kung nabutas yan, totoy. Tawag sa akin, totoy. Kung nabutas yan, totoy, kanina ka papatay. Because your lungs will collapse. Ano po? Ang natira lang ay yung film na bumabalot sa lungs. Yun lang hindi tinamaan nung double blade. Ano po? Pero kung tinamaan yun, ano pa? Wala akong nakilala doon. Noong 1981, hindi ko alam yung doktor. Except the doctor that I know was Dr. Roman Cruz. Dr. Roman Cruz sa FEU Hospital na nung kami ay nagkapera ng aming pangako, kahit man lamang yung doctor's fee, mabigay namin sa kanya. Kasi ang singil nun, 26,000, 1981. Malaki yun. 1981, 26,000. 20,000 in the hospital, including the emergency in the operating room. 6,000 for the doctor. Binigyan niya ako ng medical certificate. That's why I know his name, Dr. Roman Cruz. After 6 months, bumalik ako, dinala ko yung pera. Tiningnan ko sa directory, walang Dr. Roman Cruz. Tinanong ko sa guard, wala silang Dr. Roman Cruz. Sabi, pumunta ho kayo sa record section. Pumunta ako sa record section. Sabi ko, tingnan niyo po yung doktor na pumerma sa aking medical certificate. Wala akong record na ako'y na-hospital sa FEU. That was 1981. 1981. That was grace. That was an experience of poverty. An experience of poverty. Kaya nung after 10 years ako magtrabaho, nung nalaman kong pinagpapari ako ng Diyos, hindi na mahirap. Kasi meron kang binabalikang karanasan na bago ka patawagin, nagpakilala na ang Diyos. Ano pa? Kaya nga, si Bishop Bacani, ang kanyang description ng biyaya, ang biyaya ay isang regalo sa iyo ng Diyos na kapag meron siyang hiningi, di ka na makatatanggi. Ayun. Ganun ang biyaya, hindi po ba? Na? Isang regalo sa iyo ng Diyos na kapag siya'y merong hiningi, hindi ka makakatanggi. O, di. Nung hiningi, kahit may girlfriend ka, kahit ikakasal ka na, kahit maayos ang trabaho mo, hiningi. Who am I to say no? That's my second life, 1981. Ngayon, 2022, ibang kwento. Bakit? Hindi ako solo. Noong 1981, ako ang nagdala ng sarili ko sa hospital. Ngayon, may mga kaibigan ako na nagdala sa akin sa hospital. Kilala ko lahat ng doktor.
Yun ang pinagkaiba. Kilala ko lahat ng doktor. Kung hindi ko man sila kilala, kilala nila ako. Ha? Sabi nga nung isa, ha? Tinatanong ko kasi nung nandun siya sa kwarto, kinakausap yung magluluto ng pagkain ko, parang siya'y takot na takot. Sabi ko, ba't parang takot na takot ito? Ha? Kilala mo ako? Sabi, opo, kilala ko po kayo. Kayo po si Father Dave. Sabi, bakit mo ako kilala? Kasi po, 10 years ago, nagmimisa po kayo sa Mega Mall. Ano po? Nagmimisa po kayo sa Mega Mall. Over niyo po ang tatay ko. May colon cancer. Hindi niyo makakalimutan. Ano po? Ay, kamusta ng tatay mo? Magaling na po. Ano po? Magaling na po. Ha? Kung hindi ko man sila kilala, kilala nila ako. Di po ba, ano? Hirap na hirap ako noon. Ngayon, ang dami sa inyong nagpadala ng tulong. Ha? Pati bawal na pagkain, pinadala nyo. Ano po? Ha? Ha? Nung meron lang nagpadala ng, ano ba yun? Lola Nenas ba yun? No. Ha? Ha? Ang masarap daw doon, donut, di po ba? Ano? Ay yung doktor na pumasok, yung kagad na nakita, bawal yan ah! Sabi ko, Dok, para po yan sa inyo. Diba? Para huwag ka ng pagalitan. Ano po? Malaking pinagkaiba. Dito sa 1981, wala akong kilala. Sa 2022, kilala ko lahat. 1981, walang pera. 2022, may pera. Ano po? 1981, nawalan ako ng mga kaibigan. In 2022, I gain more friends. My dear friends, my brothers and sisters, the difference is poverty versus providence. Poverty. Bakit poverty? Because in 1981, sabi ng doktor, sabi ko kasi, Dok, kung hindi niyo ako palalabasin, hindi kami makakapagbayad sa inyo. May tahi pa ako, sabi ng doktor, I'm giving you 14 days to look for money. Pag hindi ka nakapagbayad, di ko tatastasin ng mga tahi mo. Di pa ba, no? Nung ikaw ay na-hospital noong 1981, yung tahi mo, ang sinulid, flag. Alam niyo? Inabot niya ba yung flag? Pang-saranggola yun, pang-saranggola. Ano po? Ganong katiba yun. Ano po? Pero in 2 weeks, in 14 days, that I have been praying for money, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, walang laman ng isip mo kundi pera, pera, pera. Ang problema no ikapitong araw, hindi na pera ang isip ko. Kati, ang kati. Ha? Kasi natutuyo na yung sugat. Ano po? Kung kayo may sugat, ha? Na natutuyo ang kati, ang kamot nyo yung sa tabi, di ba? Tabi na lang, ha? Huwag mong tatamaan yung sugat kasi baka magdugo, ano po? Ha? Ay sabi ko, ay nako, hindi ko na kaya. Pumunta ako sa hospital on the 7th day. Nakita ko ang doktor sa pinto. Sabi niya, ano ginagawa mo dito? Sabi ko, Dok, ang kating. O sige, tingnan natin. Dilila niya ako sa likod ng clinic, ng FEO. Hubad. Ano? Pagtingin niya sa sugat, ano po? Sabi niya, ang bilis gumaling ah. Di ba, no? Nilagyan ng agua oxinada. Di ba? Bumubula-bula, ano po? Tapos, dahan-dahan niya nang tinatanggal yung mga sinulid. Nadidinig mo. Ay nangako ako sa Diyos, Lord, hindi na ako magsisinungaling. Pero mamaya ako nasasabing wala akong pera. Baka itigil Hindi po ba, no? Baka itigil. Ha? So, pagkatapos tanggalin yung mga tahi, alam niyo ang nangyari. Ha? Nilagyan lang ng 5 band-aid yung mga butas. At sabi niya, swerte mo, tutoy. Tinanggap ng DSWD ang kaso mo. Ha? Bayaran mo itong band-aid. From 26,000, ang binayaran ko, 25 cents. Kasi 5 ang band-aid.
That was the first time I cried in public. Why? Lumaki kami na bawal umiyak. Pag umiyak ka, lalo kang papaluin. So, pero doon umiyak ako. Ha? Hagulgul. Ha? Hindi lang luha ang tumutulo, pati sipon. Ano po? At sabi niya, bakit? Naawa ka sa sarili mo? First time ko sinabi yon. Sapagkat napakabuti ng Diyos. Ano po? At kahit kailan, totoo na napakabuti ng Diyos, hindi ko yung nakakalimutan, ngunit ang mas mahalaga, hindi kahit kailanman, hindi ko naramdaman na ang Diyos ay lumayo sa aking piling. Ano pa? Poverty versus providence. Providence not only about money, but the presence of God. Sabi ko nga, isa lang ang doktor na nakilala ko doon. Dito, nakilala ko mga doktor. Ha? At sabi ng isang doktor, pinapanood kita, binabantayan kita, binibilang ko ang misa mo. Ha? Kaya huwag kang matigas ang ulo. Third, everything that happens beyond your control, there must be a new mission. There must be a new mission. True enough. Bagong assignment. Di po ba? As a baptized, do not forget this, as a baptized, anong obligation natin? That we worship God. Whatever happens, you worship God. Ano sabi ko kanina? Grace is where God meets us where we are. We worship God. Second, that we share the good news. That we evangelize. You don't have to stand in street corners and preach about. No. You evangelize. Merong nagsabi na sinabi ni Saint Francis ito, we will share the good news, speak if necessary. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magsalita. Let your actions be the word that hits the heart of people. A new mission. Worship God, evangelize, and third, love the poor. Love the poor. If you want to be a better person today than yesterday, those were the 3 minimum requirements. That you worship God, that you evangelize, that you love the poor. Of course, I would confess. Ang bigat ng kalooban ay hindi yung ako ay lilipat. Ang bigat ng kalooban ay ako ay magpapaalam. Yun ang bigat ng kalooban. Ano pa? Hindi yung ako'y sanay naman akong palipat-lipat. Ano po? Pero habang tumatanda ka, habang pinapahalagahan mo ang relasyon, yung goodbyes, mas mahirap. Mas mahirap yun. Minsan ko na sinabi yun. Ang iyong pagluha ay hindi dahil ikaw ay nabigo, hindi dahil ikaw ay naghirap, kundi mayroong mawawala. Ano pa? Ganun talaga. Kung kayo po ay nandito 7 years ago, ibang itsura na sanctuary. Iba. The first thing we did is to put a new altar table, an ambo, ayusin yung retablo. Then, ano pa? Nilagay ang mga yan. Pinalta na sahig. Dating marble yan, ngayon tiles, di po ba? Yung pasad ng simbahan na kulay puti, di po ba? Ngayon mayroong bato. Ano pa? Dumating ako, ang utang ay 740,000. Aalis ako na may savings.
Ano po? For the past 3 years, hindi lang tayo namimigay ng 5 kilong bigas sa mga mahirap na pamilya. There are 500 poor families na malapit dito, nakatira sa tabi ng estero. Nagsisimba ba sila? Hindi naman tinatanong ng Diyos. Hindi naman sinasabi ng Diyos, bigyan mo lang yung nagsimba. Hindi. Bigyan mo yung nangangailangan. Nagbibigay tayo. Kanina siguro nakita ninyo, meron tayong isang kanin, isang ulam, kahit linggo, kasi merong nag-sponsor. Dumadami ng dumadami yan. Ano po? Dumadami ng dumadami. Nung nagsimula ako, sa 100 lang, tinanong ko ang Diyos, paano yan pakakainin? Ano sabi ng Diyos? Akong bahala. Kahit kailan, hindi nagkulang. Can you imagine? Wala tayong koleksyon. The first year ng isang kanin, isang ulam, gumastos tayo ng 2.8 million sa isang taon. Ang kasunod nun, 3.2 million. Pangatlong taon, kinukwenta-kwenta namin, mahina ang 3.5 million. The Lord provides. The Lord provides. My dear friends, my brothers and sisters, of course, pag alis ko, may papalit, di po ba, no? Wala akong sinulat na 3 pari, pero nung sigurado nang aalis ako, mamili ka ng papalit, di po ba, no? Nag-request ako. Ano pa? Nag-request ako. At ang kardinal naman ay napakabuti na pinagbigyan yung aking request. Si Father Jason Laguerta. Ano po? Sana ang aking pakiusap, mahalin niyo si Father Jason nang higit sa pagmamahal niyo sa akin. Ano po? Mahalin niyo yan, ha? Pag yan ay nagsumbong, magmimisa ako sa Greenbelt at sasabihin ko yung mga tao dyan sa Goretti. Kaya mahalin nyo yan. Ano po? Mas tahimik yan. Ako, pag ako ay nagsalita, yung mukha ko, talagang kitang-kita. Di po ba? No? Yung kahit galit yan. Alis ka dyan, sipain kita. Ano po? Mahalin nyo siya. Ano po? Ang atin pong IKU, isang kanin, isang ulam, magpapatuloy po yan. Dahil nag-iwan tayo ng pera. Yung po mga nagtatanong, Father, yung mga devotions at online masses, tuloy po yan. Madidinig nyo pa rin sila, Leah, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Madidinig nyo pa rin yan. Ano po? Sabi ko, tama na yung kasasabi mong, for the complete healing and recovery of our parish priest. Hindi na ako. Pero, yung pa rin. Ano po? So, tuloy po yan. Ngayon pa lamang, mag-iimbita na ako ng Advent Recollection sa Lay Force. Alam niyo yung Lay Force? Kung hindi niyo alam yun, ay hindi kayo kasali. Ano po? It will be on December 10, Saturday. It will begin with a mass. Wala nang burger doon. Wala nang burger. I hope mayroong magbigay panlugaw. Ano pa? December 10, Saturday, Lay Force Chapel inside San Carlos Complex sa EDSA Guadalupe. Ano pa? EDSA Guadalupe. 6:30 ang misa sa Lay Force Chapel. Ganun, dapat may plano ka. Ano po? May plano ka. December 10, 6:30 at Lay Force Chapel. Ayoko magpaalam, pero gusto ko magpasalamat. Ano po? Ayoko magpaalam, pero gusto ko magpasalamat. Wherever I go, I hope we continue our journey together to become a better person today than yesterday. Ano pa? Huwag niyo madaliin, baka ma-stroke kayo. Ano pa? Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Ano po sabi ko kanina?
Ha? Satan knows your name, but he will call you your sins. Why? That is to discourage you. Hindi mo yan kaya. Hindi mo yan kaya, ganyan ka, ganyan na. Wala. Hayaan nyo siya. But, if you can hear Satan, you can hear God more. God knows our sin, but He will call us by our name. Di po ba? Kaya nga, pag kayo ay nagpabinyag, ano po? Ay, naku, piliin nyo naman yung pangalan ng anak nyo, maganda. Di ba? Hindi yung kung ano-anong pangalan, di po ba? Ano? Ha? Ay, we continue our journey to become a better person today than yesterday. As I have said, we worship God, we evangelize, we love the poor. We love the poor. When you are blessed materially, as I always say this, don't raise your walls. Lengthen your table. Kung kayo yumayaman, huwag nyo taasan ang bakod. Dagdagan nyo ang inyong mga lamesa upang dumadami ang inyong kasalop. Mga minamahal na mga kapatid, palagi ko yung sinasabi, tayo ay maaalaala ng ibang tao sa ating pagmamahal na ginawa sa kanila. Huwag niyong kakalimutan na sinasabi ni St. John Bosco, hindi sapat na alam niya na mahal mo siya, dapat nararamdaman niya. Mga minamahal, for the past 7 years, walang araw na hindi ko naramdaman ang inyong pagmamahal. Ano po? Marami. Ano po? Salamat po. Kaya nga sabi ko, mahalin niyo si Father Jason para after 6 years, mahirapan din siyang umalis. Ano po? Ganun talaga, mahalin ninyo. Ano po? Ha? I would like to take this time to thank the staff. Ano po? Yan, sina Lani, Nanette, ha? Mga tahimik, sina Rolly, sina Michael, ano po? Ha? Yan ang mga naglilinis ng simbahan, ng mga sinira, ng mga taong alkohol, di po ba? Ano? Ha? Tuwing papasok, lahat na lang inalkoholan. Ha? Kaya pumuti ang upuan na yan. Di ba? Ha? Tapos, kung saan naman humahawak, di po ba? Ano? Nakailang pabarnis na tayo ng upuan. Ano po? Ha? Si Fanny, ang ating accountant, finance, ha? Manager, lahat na lang kanya yan. Ano po? Ha? Si Mendy, ang tagaluto. Ano po? Ang ating mga volunteer, yung ating mga lay ministers, lectors and commentators, di ko na iisa-isahin. Ano po? Yung mga walang sawa, ha? Na nagli-lead ng rosaryo sa umaga. Yung atin pong nagbibideo, hindi po ba ano? Ha? Yung mga tumulong para ayusin ang ating yung ating broadcast. Maraming salamat. Maraming salamat. Ano po? The SOCOM, all parish staff. Ha? Kung sino man, sana, kung ano sinabi ko sa inyo, ganun din ang sinasabi ko sa kanila, mahalin ninyo si Father Jason. Di ba, ano? Yun lang yun. Ha? Minahal nyo ako, kaya ako nahihirapang umalis, kaya higit nyong mahalin si Father Jason para higit siyang mahirapan. Ano po? Ha? Hindi bang pagdating mo dito, ang init ng puwet mo, nagmamadali ka ng lumipat. Di ba ba? Ano? Meron mga ganun pari eh. Hindi pa nga nakakarating, nagre-reklamo na, gusto nang ipalipat. Di ba ba? Ano? Sabi, grabe naman yung paring yan. Ayaw niya pumunta sa assignment niya. Feeling niya. Gusto siya ng mga tao. Ha? Ayaw din naman ng mga tao ng mga puntasyon, di po? Ano? Eh, di ba? Ganun talaga. Ha? Ganun talaga. Ano po? Hindi ko man kayo nakilala ng personal. Ano po?
Yun pong minsan, merong 2 katikista. Binigyan ko ng baon yun. Konti lang naman. Dahil nagpunta sa Roma. Nung bumalik, hindi ko na sila nakilala. Akala ko kung sino. May bigay na sulat. Nung binasa ko na yung sulat, saka ko lang nalaman, yun nga pala yung mga katikista. Ano pa? Nakalimutan ko. Kaya huwag kayo magtatanong sa akin, Father, tanda mo ako. Hindi. Ano pa? Huwag niyo na pahirapan ang utak ko. Hindi po ba? Ano? At yung nagsasabi, Father, ako yung ka-message mo. Piling niya siya lang ang ka-message ko. Di ba ba? Talagang ganun. Ano po? Kaya nga, ano sinasabi ko? Pag kayo'y nagpapadasal, hanggang ngayon, mayroong mga hindi natututo. Na ano? Pag nagpapadasal, hindi sinasabi ko anong pangalan. Father, please pray for my son. Ganyan. Hanggang doon na lang. Diba? Kaya pag sinabi mo sa Diyos, Lord, yung son daw niya. Diba? Kasi pag may pinagdadasal ka, may pangalan. May pangalan. No po? Binabasa ko yan, no? Binabasa ko yan. Ang dami niyan. Di po ba? At least binabasa ko, Lord, pakinggan mo mga pangalang ito, di ba, no? The least I can do. The least I can do. Pero, ano po ang sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? If you want to be happy, go home. Love your family. If you want to be happy, go home, love your family. Spend time with them. Talk to them. Listen to them. Parents, your children will only tell their stories if they feel you are listening. Magkukwento lang ang inyong mga anak kung mararamdaman nila ang kanilang mga magulang ay talagang nakikinig. Kasi may mga magulang na hindi naman talaga nakikinig para umintindi. May mga magulang na nakikinig para suminghal. Di po ba, ano? Wala kayong kinabukasan. Huwag niyo sasabihin, parang bakit hindi ko nakilala ang aking anak? Ay kasi hindi nila naramdaman na talagang kayo ay nakikinig. Ano po? Makinig, mga magulang sa inyong mga anak. Ano po? Lalong-lalo na, mga anak, sa matandaan yung mga magulang. Kahapon, sabi ko nga sa misa, sinelebrate namin ang 90th birthday ng aming nanay. 90th. Alam nyo, kahapon, bigla yung tumayo at nagsayaw. Di ba? Ano? Hindi halos kumain. Sabi ba naman niya, I can dance all night long. Aba, grabe. Ha? Saan ba galing itong nanay ko? Di ba ba? Ano? Ha? Ay, at least, doon sa mga natitirang araw, sana nararamdaman ng nanay namin kahit siya hindi na nakakaalala na siya ay minamahal ng kanyang mga anak. Di ba ba, ano? Kung minahal niyo ako ng ganito, magagalit ako na sarili niyong pamilya, di niyo kayang mahalin. Totoo yan. Minahal niyo ako ng ganito. Magagalit ako na kung ang sarili mong pamilya, di mo kayang mahalin. Huwag niyong antayin na hindi na kayo o hindi na niyo kaya o hindi na nila kaya kayong yapusin. Ha? Don't wait for the moment that when you embrace your aging parents, hindi na sila makakayapos ng kasing higpit ng hawak ninyo. Bakit? Baka huli na o baka naghihinala sila sa inyong pagyapos. Di ba? Yung mga bata ngayon, pag niyapos mo, akala mo nakukuryente, di ba? Di ba? Ano sabi ko nung minsan? Kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo sanay magsabing I love you. Di ba? Ano? Hindi tayo.
Pag sinabi ng anak, "Ma, kumusta ka na?" Mabuti naman. Ikaw anak, kumusta ka na? "Ma, okay rin ako. Gusto ko lang sabihin, I love you." Diba? Anong sagot ng nanay? "Anak, may cancer ka." Kasi hindi nagsasabi, di ba? Kaya pag nagsabi ng I love you, akala tuloy ng nanay, mamamatay na yan, di ba ba? Ano? Ganun naman tayo. Ha? Kaya pag nag-uwi tayo ng pasalubong, natatakot ang mga magulang natin. Lalo na yung mga misis. Pag nag-uwi ng pasalubong si mister, sabi, may babae ka, ano? May kasalanan ka, ano? Kasi hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay. Sana matutunan ninyo yung ginagawa namin mga pari tuwing kami magmimisa. May tao man o wala, ang that you keep in mind that this is your first Mass, your only Mass, your last Mass. Hindi mo sasabing, may misa pa ako bukas. Hindi. Hindi mo alam kung makakapag-misa ka pa. That's why every time you see your aging parents, think about it. This might be the last time, the only time, and may you have the fervor of seeing your parents like the first time. When you cry, it doesn't mean you are weak. When you cry, it doesn't mean you are weak. It simply means you are human. Di po ba, ano? You are human. Mga minamahal na mga kapatid, isaksak man sa mga lalamunan niyo yung burger, di ba, no? Wala yan, ano po? Sana yung bang pag nakakakain ka ng burger, ano po? Maalaala mo. Ay, minsan akong kumain ito sa recollection. Di ba, ano? Dapat merong alaala. Dapat merong alaala. Merong nagbigay ng puto. Nakakain kayo puto? Naka-burger na kayo? Nakaputo pa kayo? Kung ano-ano pa. Hindi ko pa. Meron pang iba na po. Salamat. Ano po? Salamat. Maraming salamat. Ano po? Ha? Yung iba naman sa inyo, drama. Ha? Ang drama. Ano yung mga drama ninyo? Mamimiss ka namin, Father. Susundan ka namin sa Greenbelt. Mamimiss, tapos susunod ka. Di ba, ano? Ay, hindi pa tapos. Ano po sabi ni Padre Pio ng Petrocina? Ha? Develop your friends here on earth so that when you die in heaven, you will know people you have met before. Di ba, ano? Mahirap yung namatay ka, pagdating mo sa langit, ikaw lang, wala ka malang kakilala, di ba, ano? At least pagdating mo sa langit, uy, dito ka rin pala. Oo, di ba? Di ba? Every time I think of the resurrection, I'm not only thinking of the new life, I'm not only thinking of the eternal life that was promised. I would confess, every time I celebrate Easter, I think of seeing again my father, whom we lost. Ilang taon na? Marami na. Hindi ko na mabilang. That's my hope, that I will see you again. Ano po? Kaya nga nung bago ilibing yung tatay namin, sabi ng kapatid ko, pwede bang i-kiss si Papa? O tinanggal yung takip. Kiss. Pinapakinggan ko kung ano sinasabi nila. At least sinabi nila, see you again. Di ba, no? See you again. I love you. Nag-aantay ako may magsabing, see you soon. Wala. See you again. Di ba, ano?
My dear friends, my brothers and sisters, do not allow problems, do not allow differences, do not allow those things to ruin your relationship. Yung palagi nagsasabing, hindi naman ganun kabait ang magulang ko. Ano sabi ko? If people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them because it is who you are. Hindi sila ang panukatan ng ating mga pagkatao, kundi ang ating pakikitungo sa kanila. Di po ba, ano? Hindi ko naman mai-imagine na darating ang araw na ganun kadami yung aking iinuming gamot. Di po ba? Nakikita ko lang sa iba yun, sa matatanda. Ngayon, matanda na ako. Di ba? Meron ka na, di po ba, ano? Huwag niyo madaliin. Darating kayo doon, di ba ba? Ha? Sabi ko nga sa inyo, nung bata pa ako, batang pari, nandun lang ako sa umpukan ng mga batang pari. Wala kang tinanong, saan ka naka-assign? Saan ka naka-assign? Yun lang ang tanong. Ha? Pag ikaw ay middle clergy, ang tanongan ninyo ano, anong project mo? Di ba? Anong pinapagawa mo? Saan mo kinukuha yan? Sino benefactor mo? Ganun lang naman, di po ba? No? Ngayon, senior na ako. Pag upo mo, bago kumain, anong blood sugar mo kanina? Di ba? No? Ganun na. Hindi na ako babalik sa dati kong lakas. Pero hindi yun ang dahilan para hindi ako magmahal, hindi ako magpahayag, at hindi ko pupurihin ng Diyos. Salamat, maraming salamat sa inyong lahat. Ano po? Sana meron akong naituro sa inyo. Ha? The least, ha? Ba't ba kayo palakpak ng palakpak? The least, ano po? I hope natuto kayong humingi sa Diyos. Ano po? Na tayo ay pwedeng humingi sa Diyos ng kahit ano, hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil alam natin na mabuti ang Diyos sa gitna ng ating mga pagkukulang. Di po ba? Sana po. Ano po? Sana po, natutunan yung humingi sa Diyos. Ha? Hindi dahil kayo ay mabuti, kundi dahil ang Diyos ay mabuti sa gitna nating pagkukulang. Tama na? Hindi po ba? Ano? Ha? I would like to spend the last few minutes to pray for you. And I want you to imagine the unimaginable for God to do the impossible in your life. Imagine the unimaginable for God to do the impossible in your life. As I have said many times, don't limit God by your own limitations. Don't limit God by your own limitations. Sapagkat siya ay Diyos. Ha? Kung hindi mo makita ang sycamore tree, ibig sabihin nun, hindi doon dadaan si Jesus. Ha? Hanapin mo kung saan dadaan. Di po ba, ano? Ha? Hanapin mo. Because God will meet you where you are. Let's spend few moments of silence. And I invite you to put your hands over your chest. Feel the heartbeat, that every beating, it is God saying to you, I love you. Then ask the Lord
for a special grace. Ask. And when you ask, I want you to believe. If you are sick, kahit cancer, you don't limit the power of God by the words of your doctor. Claim the love of God. Pray for your family. Parents, please pray for your children. Siblings, pray for one another. Do not allow your differences to separate you and prevent you from loving each other. Do not allow your riches, your poverty, be the cause of your quarrels. Children, please pray for your parents. Don't dictate. Don't dictate to God what you want for your parents to do. Pray for them and ask the Lord for the grace to be able